Magandang umaga! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong umaga po ng October 2, 2025. Sa ngayon po ay lumakas pa ang bagyong Paulo at nasa storm category na po yan at taglay na ang lakas ng hangin na umaabot po sa 75 kilometers per hour at bugso na 90 kilometers per hour at posible na lalakas pa yan into typhoon category bago po nagbabanta na maglandfall bukas dyan sa vicinity ng Isabela o Aurora. Sa ngayon ay nasa layo po ng 596 km east ng Polillo Island na kumikilos po pa west-northwestward sa bilis na 20 km per hour. Bukas po ay maghapon na mananalasa dito sa Northern Luzon ang bagyong Paulo at apektado rin ang ilang bahagi ng Central Luzon, Metro Manila at ilang bahagi ng Southern Luzon. Posibleng sa Sabado ng umaga pa yan makakalampas sa kalupaan at nandyan na sa may West Philippine Sea. Sa ngayon dahil kay bagyong Paulo ay nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Sa mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, the northern portion ng Zambales, sa may Palawig, Masinloc, Candelaria, Santa Cruz, ganun din po sa may Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, northern portion ng Bulacan, sa may Doña Remedios, Trinidad, San Miguel, San Ildefonso, the northern portion ng Pampanga, sa may Magala, Arayat, Candaba, Mabalacat, ganun din po sa northern portion ng Quezon, sa may General Nakar, kasama na po ang Polillo Islands and the northern portion ng Catanduanes, sa may Pandan, Bagamanok, Panganiban at Viga. At sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay generally fair weather naman po tayo, pero dahil sa trough ng bagyo at mga localized thunderstorm ay nakakaranas rin ng maulap na kalangitan with isolated rains ang ilang bahagi ng Eastern Visayas, Romblon, Mindoro Provinces, Surigao del Norte at Zamboanga, kaya mag-ingat po tayo sa posibleng mga banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa at mamayang hapon mas maraming lugar muli ang makakaranas ng mas maulap na kalangitan with isolated rains. At sa atin naman po mga baybayin, wala pa rin naman po tayong nakataas na namang gale warning signals, pero iba yung pag-iingat lamang po kung papalaot tayo para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, ito po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si Gems na nagsasabing sa kahit na pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!